Today, samahan niyo akong mag-get unready with me habang ikukwento ko ang totoong nangyari sa Rare Beauty pop-up dito sa Madrid. Malamang nakita niyo na yung mga aesthetic videos sa TikTok, pero today gusto kong i-share yung hindi masyadong nakita sa social media. This is not a hate video. This is simply my honest experience as someone who was there. So worth it ba? Let's talk about it. For context, ang official opening ng event was 12 noon. Pero dahil alam naming sobrang sikat ng Rare Beauty, maaga kaming pumunta. Nasa venue na kami ng around 10 a.m. Akala namin sobrang aga na namin, pero hindi pala. Ang dami ng tao. In fact, may mga nakausap kami na 7 a.m. o 8 a.m. pa lang nandun na. Ganon ka-excited ang mga tao. Habang nakapila kami, may mga staff na umikot at namimigay na ng mga freebies. Ito yung nakuha namin. Isang maliit na Rare Beauty pouch na ang nasa loob ay may mini mascara at mini luminizer. Siyempre, nakakatuwa yun, di ba? At least, habang naghihintay, may natanggap na kami. Pero after makita yung laman, napaisip din kami. Ito ba talaga yung worth waiting for? At hindi pa namin alam, mas mahaba pa pala ang hihintayin namin. Almost 5 hours kaming nakapila. Imagine, 10 a.m. kami dumating. Official opening is 12 noon. Pero around 2:15 p.m., biglang tumigil ang entrance. Wala nang pinapapasok. At first, walang malinaw na announcement kung anong nangyayari. From what I witnessed, may mga attendees na humihingi ng hoja de reclamación, which is the official complaint form dito sa Spain kapag feeling nila hindi naging maayos ang service o event. Honestly, maiintindihan mo rin kung bakit frustrated ang mga tao. Imagine, ilang oras ka nang nakapila. Yung iba bumili na ng pagkain at drinks habang naghihintay. Yung iba, galing pa sa ibang lugar. Tapos, hindi pa rin sigurado kung makakapasok. Another challenge was the location. Residential area kasi yung venue. Habang dumarami yung tao, nagkaroon na rin ng complaints mula sa mga residents dahil sa sobrang daming tao sa labas. At may mga residents pa na nakasagutan yung mga taong nakapila. Eventually, dumating na rin ang pulis para hindi mag-manage ng crowd, kundi para asikasuhin yung reklamo para sa hoja de reclamación kasi hindi sila nagbibigay. Doon mo talaga mararamdaman na nagbago na yung atmosphere, yung excitement sa umaga na palitan na ng pagod at frustration. After magsara ng entrance, kitang-kita mo talaga ang reaksyon ng mga tao. May sumisigaw ng Selena, open the door. May iba naman estafadores, meaning scammers. At marami na ring umalis sa pila na sobrang disappointed. Honestly, people were hungry. People were tired. People were exhausted. At alam niyo yung point na sobrang pagod ka na imbis na magalit, tinatawanan mo na lang yung situation. Ganun yung energy ng mga tao. Now, am I happy na nakapasok ako? Yes, of course. Maganda yung setup. Maganda yung branding. Masaya akong nakita yung event. Pero, here's my question. Masaya ba ang mga tao? Siguro for a few minutes. Satisfied ba sila? For me, no. Dito ko na-realize, hindi nasusukat ang success ng isang event sa dami ng views, reels, TikTok videos, or Instagram post. Promotion is important. Gets ko kung bakit may mga invited creators. Creators help promote the event. Pero, ang nakikita natin online, yung magagandang side lang. Yung inside, yung aesthetic, yung smiles, pero ang totoong nangyayari, nasa labas. Habang may mga creators na gumagawa ng content sa loob, daan-daang tao ang naghihintay sa labas. Pagod, gutom, mainit. Yung iba gumagastos na ng pagkain at tubig.
Yung iba bumiyahe pa ng malayo. At yung iba, umuwi na lang na hindi man lang nakapasok. For me, doon mo masasabi kung successful ang event. Hindi sa dami ng views, hindi sa dami ng post, kung hindi sa experience ng mga taong sumuporta sa brand. So the question is, worth it ba? Honestly, no. Hindi dahil maliit ang freebie, hindi dahil sa rare beauty. Ang disappointing para sa akin yung overall experience. 5 hours kang nakapila. Walang clear communication. Maraming umuwi na disappointed. At ang daming oras na nasayang. Hindi ko alam kung organizer problem ba, planning problem, or budget problem. Pero honestly, I believe this could have been managed so much better. As someone who creates contents and also attends brands events, ito ang gagawin ko to improve. Kung 800 lang ang freebies, magbibigay ako agad ng numbered wristbands or tickets. Pag umabot na sa 800, cut or close na ang line. Simple. Hindi na natin pahahabain pang humaba pa lalo ang pila. Dapat may mga nakamonitor kung ilan na yung mga taong nakapila. Siguro kung ganon yung nangyayari, walang magsasayang ng 5 oras o higit pa yung mga taong nakapila. Second, maglalagay ako ng staff o ng tao na every 15 to 20 minutes nagbibigay ng updates. Yung kahit simpleng 200 gift box left or estimated waiting time is 2 hours. Malaking bagay na yon. At least, may nag-a-announce o may nag-i-inform sa crowd. Third, kung residential area ang venue, mas pag-inigan ang crowd management. Dapat may nakafocus doon. At kung may mga taong naghintay ng ilang oras pero hindi na nakapasok, give them digital voucher, discount code, or priority access sa next event. Because people don't always remember the freebie. They remember how you made them feel. Before I end this video, I just want to say this. I hope this message somehow reaches Selena Gomez and the Rare Beauty team. Wish ko lang talaga. Hindi ito hate. Constructive feedback ito from someone who genuinely loves Rare Beauty. I hope sa next pop-up, hindi lang aesthetic ang priority. Sana maging priority din ang customer experience. Because beautiful branding can bring people to an event. I hope that for future pop-up events, people experience becomes just as important as the marketing and the aesthetics. Because at the end of the day, the most valuable thing people gave your brand wasn't their money. It was their time. Time is something you can never give back. So I hope future events don't just reward people's excitement. I hope they also respect people's time. Respecting your community is what makes them stay loyal to your brand. Thank you so much for watching. If you were also at the Rare Beauty pop-up in Madrid, let me know your experience in the comment section. Bago tayo magtapos, kung bago ka dito sa aking channel, please subscribe to my channel at huwag mong kalimutang i-click ang all after ng notification bell para updated ka at wala kang mamiss sa mga susunod ko pang videos. Maraming salamat sa panonood. Once again, this is Gadang Pilipinas sa Espanya, sharing life, one story at a time. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego!